that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it. 48 hours, 5 days. At ngayon, extended uli ng 10 araw ang pagpapaliban ng Amerika sa pagbomba sa energy infrastructure ng Iran. Habang wala pang desisyon ang Iran, tuloy ang pagkilos ng US military. Ayon kay US President Donald Trump, ang Iran ang humiling ng pagpapaliban habang ginagawaan niya ang negosasyon ng magkabilang panig. Ang 10 araw na deadline ay matatapos April 6. Pero hanggang ngayon ay walang pangalan ng opisyal mula sa Iran ang ipinakilalang katransaksyon ng US. Ang ilang naiwang matataas na opisyal, hayagan namang sinasabi na walang negosasyong nagaganap. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni Iran Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf na walang sino man ang maaaring magdikta o magbigay ng ultimatum sa Iran. Si Iran Vice President Esmail Esfahani naman, sinabing wala nang halaga sa kanila ang urong-sulong na deadline ni Trump. Aniya, isang pagkakamali lang ng US, tutuldukan nila ang pagkatalo nito. Kaugnay rin ng kasunduan, inihayag ni Trump ang sinasabi niyang malaking regalo ng Iran na may kaugnayan sa langis. They were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. Ngunit ayon sa Iranian political analyst na si Syed Mohammad Marandi, hindi ito gagawin ng Islamic Iran, lalo na bilang regalo. Aniya, kung may pinayagan mang makadaan sa Strait of Hormuz, wala itong kinalaman sa Amerika. Ilang oras matapos ang pagsisiwalat ni President Trump ng aniyay regalong langis, naglabas ng mabigat na pahayag ang isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard laban sa Iran. Ayon kay IRGC Senior Commander Hussein Nejat, nagtiwala sila sa Pakistan kaya sila pumayag na makadaan ang barko nito sa Strait of Hormuz. Kung totoong napunta sa US ang nasabing langis, ayon sa Iran, nagtraidor ito sa kanila. Kasunod ng palitang ito, sinuspindi ng Iran ang pagdaan ng oil shipments ng Pakistan sa Strait of Hormuz, ayon sa ulat ng Pakistani media. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.